Kasi po, ayan, nakalagay po dyan, mas maganda po basahin natin. Basahin po natin na sabay-sabay. Operation Christmas Child is about, ready, begin. Operation Christmas Child is about effective evangelism, discipleship, and multiplication. All these mission has 5 components that indicate our values for how we implement the OCC. Okay, di ba? So, Operation Christmas Child, ito po ay evangelism, discipleship, and multiplication. So, napakaganda po ang misyon ng ating OCC. So, meron po tayong 5 components na magpapakita ng values na dapat po nating makita at maunawaan dahil ito po ay dapat nating i-adapt once na kayo po ay maging partner po namin sa OCC. So, una po dyan, nakalagay dyan, basahin po ng nasa kaliwa ko. Demonstrate, ready, begin. Lakas-lakas po natin kasi medyo bigyan natin ng buhay. Okay, again, demonstrate, ready, begin. Demonstrate God's love. Yun, di ba? Napansin natin. Ang unang component niya is demonstrate God's love in a tangible way to children in need o sa mga needy children, tangible. Kaya meron po tayo dito. Okay. Pangalawa, dito naman. Sige. Ready? Maikli lang yan, ha? Lakas na po, posture, ha? Go! Together with the local church. Ayan, di ba? Ang lakas, oh. Ang lakas niya, ha? Together with the local church, the reason why nandito po kayo. Kayo po ay inimbitahan po namin, nakatanggap ang invitation dahil nais po namin sa OCC na kayo ay maging partner. Kasi nga, nabanggit po, di ba, na hindi naman po ito kakayanin ni OCC alone. Di ba? Ang layunin ay abutin. At yung nireport kanina, yung 150 countries, hindi naman po yung kaya abutin lang ni OCC lahat yun ng nasa OCC. So, nariyan po kayo, inibitahan po namin kayo rito para maka-partner po namin. And then next, dito naman po, ready, begin. Share the good news, Jesus Christ. Pastor Janet? Galit si Pastorin. Pastor. Pasok po. Sige. Yan. Pangatlo po, share the good news of Jesus Christ. Yan po ay mandato sa atin ng Panginoon, di ba? Sa Matthew, alam naman po natin yun. Na ibahagi ang salita ng Panginoon. Lalo tigit yung good news patungkol sa ating Panginoon Jesus. So, pumapasok po tayo sa evangelism. Pang-apat. Dito naman po. Sige po. Ayun, pinakamaikli lang yan. O, go! Disciple children. Very good. Disciple children. Diba? So, si OCC po, hindi lamang po ito, basta na lang tayo magbibigay ng yung tangible na regalo yan. Hindi lang po tayo mag-share ng gospel, kundi gusto po natin ang mga kabataan ay mag-disipulo. Diba? And, dahil sila'y magdidisipulo at matuturuan, so, sabay-sabay po natin basahin yung pang-limang components. Ready? Begin. Multiply the gospel and discipleship. Ayan. Multiply the gospel and discipleship. Mapapansin po natin na once tayo po na ang mga batang ito ay madisipulo natin, maturuan natin, di ba? Darating ang pagkakataon o panahon na itong mga batang ito ay gagamitin o magiging kabahagi din sila ng gawain natin upang ibahagi din ang kaligtasan. So, nag-multiply. Mula sa bata, minsan mapapansin kahit ang mga kamag-anak nila ay naaabot. Tama? Kaya multiplication. Tama ba? Nakita po natin, pasok yung ating purpose, ang purpose ng ating OCC na evangelism, discipleship, and multiplication. Ngayon ang tanong, why children? Diba? Focus tayo, children eh. Wala po rito, hindi po tayo kasama dito. Children po ito, ha? Why children? Sino po sa atin dito ang nakakilala sa Panginoon o tumanggap sa Panginoon sa edad na 5 years old? Meron po ba? Uy, meron. May 1, 2, 3. 1, 2.
Di ba? Ang galing, amen po. Merong 5 years old, nakakilala na siya sa Panginoon. And 10 years old, hanggang below, hanggang 6. Meron din, isa, dalawa, tatlo, apat. Wow. 15 years old below. Wow, ang dami rin. Amen. Di ba? Pansinin mo, di ba? Pansinin natin, makikita po natin at mapapansin po natin na mostly, actually, kahit ngayon kahit sa aming gawain, ang dami mga kabataan na marami kami ngayong mga nasa karir na mula kabataan, nagbata pa lamang sila ng turuan ng kaligtasan. Yun, nabanggit ni Pastor kanina, yung pistang pambata, marami po kami na bunga ng pistang pambata dahil po sa ibig sabihin, marami po ang bunga ng pistang pambata na ngayon ay preacher na, talagang ginagamit na ng Panginoon sa kanyang gawain. So, yun po, bakit children? Bakit children? Ngayon, pansinin natin. Basahin po natin yung Mark 10, 13 to 16. Lumala po ang bata, di ba? Sige. Basahin natin sabay-sabay. People were bringing little children. Ready, begin. People were bringing little children to Jesus. They wanted him to place his hands on them to bless them. But the disciples told them to stop. When Jesus saw this, he was angry. He said to his disciples, "Let the little children come to me. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. What I'm about to tell you is true. Anyone who does not receive God's kingdom will never enter it." Then he took the children in the arms. He placed his hands on them to bless them. Diba? Ano yung napansin nyo dyan? Mapili nga kayo na ano po yung napansin nyo dyan sa binasa natin? Meron po ba pwede makasagot? Ano po bang napansin natin yan? Patungkol yan sa Panginoon. Ano bang nangyari po? Ano po bang kaganapan yan? Let the children come. Yes, bakit po? Kasi yung mga bata, dinala sa Panginoon, subalit yung mga disipulo, sila ay hinahadlangan. Pero ano sabi ng Panginoon? Let the little children come to me. Sabi niya, don't give them away. Huwag niyo silang itaboy, huwag niyo silang palayo. Because God's kingdom belongs to people like them. Kasi tao din sila. Di ba? At dahil doon, ano yung pinapakita doon? Na ang mga bata po ay importante din sa ating Panginoon. Kaya huwag po natin isang tabi ang mga kabataan. Ibigin din po natin sila katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, di ba? So, yun yun. So, tandaan po natin, nakita po natin yan, that children are important to Jesus. At dahil sila'y mahalaga, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Next verse, ayan, 2 Corinthians 5:20. Basahin po rin natin ng mabilis. Ready? Begin. So we bear Christ, we shall pursue the messenger. God will make Making his appeal through us. Here Here is what Christ wants us to beg you to do. Come back to God. Now, ano po napansin natin dyan? We are officials, messengers, or we are Christ ambassadors, di ba? Tandaan po natin, may tao rin po na ginamit sa atin. Sa mga edad po, mga naligtas ng bata, hindi naman po kayo basta tumanggap meron pong ginamit sa inyo nung kabataan kayo. Ganun din naman po sa atin, may ginamit po ang Panginoon para tayo ay mabahaginan ng kanyang salita. Kaya ngayon, andito po tayo dahil nais po natin na bawat generasyon po in every community should raise up the next generation of believers. Paano po yung mangyayari kung wala tayo? Diba? So tayo po ang gagamitin ng Panginoon para mag-raise pa ng mas marami pang mga ambassadors for Christ na gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kingdom. So, yun po, tandaan po natin that Jesus wants children to know Him, and He challenges us to receive His kingdom like a child. And each generation in every community should raise up the next generations of believers. So, hayaan lang po natin na tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon, gamitin ng Panginoon para sa mga bata, para sa pag-abot ng mga bata.
And we're praying na maging partner po namin kayo sa OCC. So ngayon po, pakinggan naman po natin at tawagin po natin si Sister Dampos para ibahagi po sa atin ang strategy After ng video. after po ng video. Kuya B, I will be giving you thank the following you.